Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. نعم هو خوش الصيامي Tila hindi nabahagang buntot ng Houthi sa ginawang pag-atake ng Amerika sa kanilang base sa Yemen. Noong isang araw kasi kung inyong matatandaan, inatake ng US ang ilang impakan ng armas ng Houthi sa Yemen gamit ang kanilang pinagmamalaking Stealth 2 bombers, pero hindi nasindak ang Houthi at agad din silang gumanti na sa pagkakataong ito ay ang Israel ang kanilang pinuntirya. Ganti na din ito sa ginawang pagpaslang sa leader ng Hamas na si Yahya Sinwar. Tinarget nila at ginamitan ng drone ang barkong Megalopolis sa Arabian Sea. Ayon mismo sa tagapagsalita ng naturang militanteng grupo, tagumpay umano ang kanilang naging pag-atake. Ang pagkakapaslang kay Sinwar ay nagdulot ng malaking pagkagalit ng mga kasapi ng Iranian Axis of Resistance at marami sa mga ito ang tila nagliliyab ngayon at nais bumawi sa Israel. At sinimulan na nga ito ng Houthi na kung saan gumamit sila ng drone upang pasabugin ang isang container ship ng Israel. Sa loob lamang ng isang gabi mula nang mapaslang si Yahya Sinwar, ang Israel ay tinarget na mula sa 4 na magkakaibang bansa. Ang Hezbollah ay nag-launch na ng nasa 20 mga rockets sa Safed area sa northern part ng Israel. Dumagdag pa ang ilang mga rockets na mula naman sa bansang Lebanon. At bago ang mga ito, isa pang drone na pinaghihinala ang pag-aari ng Syria ang mabuti na lamang naharang ng puwersa ng Israel. Ilan ding mga sundalo mula sa bansang Jordan ang umatake sa mga IDF sa border region nito na sumugat sa ilang mga sundalo ng Israel. Nagdiwang ang mga taga-Israel at syempre si Benjamin Netanyahu kasama ang ilang mga opisyal ng Israel Defense Forces dahil sa pagkakapaslang nila sa itinuturing nilang enemy number 1. Ayon sa maraming mga eksperto, ito na umano ang pinakamagandang pagkakataon upang magkaroon ng negosasyon tungkol sa ceasefire o tigil putukan para mapakawalan na din ang mga bihag ng Hamas. Subalit tila hindi ito ang nais ni Netanyahu dahil ayon sa kanya ay hindi siya titigil hanggang sa makabalik ang lahat ng mga bihag. Ayon kay Netanyahu, kailangan lamang sumurrender ng Hamas para mahinto na ang kaguluhan at mapakawala ng mga bihag. Pero ayon sa Hamas, ang pagkakapaslang sa kanilang leader na si Sinwar ay hindi umano nagpahina sa kanila. Bagkus ay lalo pang nagkaroon ng malaking dahilan kung bakit sila magpapatuloy sa kanilang ginagawang pakikidigma. Sa dinami-rami ng mga napatumbang mga leader ng Israel mula sa kanilang kalaban, ang inaasahan nilang dapat ay paghupa ng tensyon ay tila kabaliktaran pang nangyayari. Habang may mga leader kasi na nasasawi ay mas lalo pang lumalala ang sitwasyon. Kaya naman marami sa mga kaalyadong bansa ng Israel ay nangangamba sa posibleng susunod na mga mangyayari. Ayon sa mga kaalyadong bansa ng Israel, ito na umano ang tamang panahon para pahupain ng tensyon. Good day for the world. We got on call. He's here now to congratulate him getting Sinwar. And I told him that we were really pleased with his actions. And further that now's the time to move on. Move toward a ceasefire in Gaza. Today is marked by the death of Yahya Sinwar, and this day is both a turning point and a military success for Israel. This occasion must be seized so that all the hostages can be freed and the war finally stopped. Sa ngayon ay mas tumitindi pa ang ginagawang pag-atake ng puwersa ng Iran laban sa Israel. Ayon sa kanila ay mas patitindihin pa nila ang gagawing mga pag-atake sa mga susunod na araw.
Mula sa mga door-to-door na pag-atake ng Hezbollah hanggang sa paglalabas nila ng mga bagong armas upang mapatumba nila ang puwersa ng Israel. Hindi may tuturing na panalo ang Israel dahil lamang sa napaslang nila ang leader ng Hamas na si Yahya Sinwar, kung hindi pa din naman napapakawala ng mga bihag ng Hamas na mahigit na sa 1 taon ng hawak ng militanteng grupo. Ilang araw matapos mapaslang ang leader ng Hamas, nanawagan ng mga pamilya ng mga bihag ng Hamas na gamitin nila ang pagkakataong ito upang mapalaya na ang kanilang mga kapamilya at makabalik na sa kanilang mga bahay. Marami din sa mga pamilya ng mga bihag ang naghahalo-halo ang emosyon dahil maaari umano ang mga bihag ang pagbuntunan ng galit ng Hamas dahil sa pagkawala ng kanilang leader. Subalit nakakakita din naman ng maliit na pag-asa dahil malaking tinik sa paglaya ng mga bihag ang napaslang ng puwersa ng Israel. Malaking tulong muna ito upang tuluyang humina ang puwersa ng militanteng grupo. Mula pa noong nagsimula ang kaguluhan sa pagitan ng Hamas at ng Israel noong nakaraang taon, isa sa naging pangunahing misyon ng IDF ay ang mapaslang nila ang leader ng Hamas na si Yahya Sinwar na nagawa nila noong nakaraang Miyerkules lamang nang dahil lamang sa isang chance encounter. Sa pagkakapaslang sa nasabing leader, marami ang umaasa na isa-isa na ding pakakawalan ng Hamas ang kanilang mga bihag bilang takot na din nila sa susunod na maaaring gawin ng persa ng Israel. Subalit tila wala sa hinagap ng Hamas ang palayain ng mga bihag nila. Pinaniniwalaang hindi bababa sa 100 mga bihag ang kasalukuyang panghawak ng Hamas, subalit nasa 1/3 umano sa mga bihag na ito ay patay na. Makailang beses na ding napag-usapan ng tungkol sa ceasefire o tigil putukan gaya na lamang ng nangyari noong nakaraang buwan upang bigyang daan ng pagpapalaya sa mga bihag. Subalit hindi ito nangyari at tila nagagalit ngayon ang ilang mga kapamilya ng mga bihag kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil sa mas inuuna umano nito ang pagpapabagsak sa kanilang kalaban at pakikipagyera kaysa sa pakikipagdeal sa Hamas upang mapalaya ang kanilang mga kapamilya. Sa nakaraang negosasyon ng pagkakaroon ng ceasefire sa pangunguna ng administrasyon ni Joe Biden, hindi ito tinanggap ni Netanyahu at tila pinagkibit-balikat ang naturang kasunduan. Ayon kasi kay Netanyahu, mas mahalaga umano na mapabagsak muna ang leader ng Hamas bago sila pumasok sa isang kasunduan. Ngayon na wala na si Yahya Sinwar, umaasa ang pamilya ng mga bihag na magkakaroon ng magandang balita tungkol sa paglaya ng kanilang mga kaanak. Sa pinakahuling mensahe sa publiko ni Netanyahu matapos ang pagkasawi ni Yahya Sinwar, sinabi niya na ang pagkamatay ng leader ng Hamas ay hindi nangangahulugang tapos na ang giyera. Pero sinabi niya na ang pagkawala ni Sinwar ay malaking senyales ng papalapit na ang paglaya ng mga bihag. Inulit din niya na ang pagpapalaya sa mga bihag ang kanilang pangunahing obligasyon. Marami naman sa mga kapamilya ng mga bihag ang mas naniniwala ngayon sa mga pahayag ni Netanyahu. Noong nakaraang Nobyembre ay nagkaroon ng ceasefire deal sa pagitan ng Hamas at ng Israel. Ito ay upang mapalaya ang mga bihag ng Hamas at makauwi na sa kanilang mga pamilya. Subalit, hindi lahat ng mga bihag noon ay nakalaya na sa ngayon ay ginagamit ng Hamas upang kanilang maging human shield. Sa katunayan, napabalita na si Yahya Sinwar noon, ibinalot niya ang kanyang katawan ng mga pampasabog habang ito ay pumapasok sa isang tunnel at para hindi siya magalaw, pinalibutan din niya ang kanyang sarili ng mga bihag nila nang sa gayon ay hindi siya maatake ng Israel. Sinasabing ilan sa mga pamilya ng mga bihag ay mayroong kontak sa kanilang mga kaanak. Ayon sa mga bihag, pinapakain lamang umano sila ng 3 dates sa loob ng 1 araw at kalahating baso ng tubig kada 2 araw. Ayon pa sa ilan, tila umano sila ay nasa loob ng isang horror movie. Sa pinakahuling pahayag ng Hamas, wala pa rin silang planong pakawalan ng kanilang mga bihag. لن يعودوا لكم إلا بوقف العدوان على شعبنا في غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال وإننا ماضون في نهج حماس ننعى القائد الكبير الأخ المجاهد الشهيد يحيى السنوار أبو إبراهيم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس وقائد معركة طوفان الأقصى الذي ارتقى بطلا شهيدا مقبلا غير مدبر ممتشقا سلاحه مشتبكا ومواجها لجيش الاحتلال حتى آخر لحظة من لحظات حياته في مقدمة الصفوف يتنقل بين المواقع القتالية صامدا مرابطا ثابتا على أرض غزة العزة. It will not affect the interest of the country. After the leader, 1,000 of leaders will come.
and after the man 1,000 men will come. Sinwar is like any martyr. There will be somebody that comes after him. The Prophet Muhammad, after he died, there were people to speak about his religion. Well, 2 days ago, we took out Yahya Sinwar, the terrorist mastermind whose goons beheaded our men, raped our women, burnt babies alive. We took him out, and we're continuing our battle with Iran's other terrorist proxies. We're going to win this war. So will something deter you? No.